Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagbabala ang pag-asa na posibleng magpatuloy pa sa mga susunod na araw ang mga pag-ulan dahil sa pinalakas na hanging habagat. Partikular na magiging pinakamarami ang buhos ng ulan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at ilang bahagi ng Ilocos Region magmula ngayong Lunes hanggang sa darating na Huwebes. Mahigpit naman ang paalala ng pag-asa sa posibilidad ng pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at landslide sa mga nabanggit na lugar. Nagtulungan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para makapaghatid ng libreng sakay sa mga commuter ngayong araw sa gitna ng matinding buhos ng ulan. Simula kaninang tanghali, ipinag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing libre ang sakay sa LRT 1 at 2. Ganon din sa MRT 3. Kapwa nag-deploy naman ng mga bus at truck ang Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority para sa libreng sakay sa Quiapo hanggang Angono, Rizal, Quiapo hanggang Fairview, Quezon City at Loton hanggang Alabang, Muntinlupa City. Sa kaugnay na balita, sinuspinde na ng MMDA ang number coding scheme ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Vina Araneta. Maayong hapon. Nadakpan sa kapulisan sa Talomo Police Station ang usa ka lalaki nga giingon nga nalambigit sa kasong carnapping atol sa gihimong hot pursuit operation sulod sa usa ka subdivision sa Kabantian, Davao City adlaw nga Huwebes, Hulyo 17 ning tuiga. Sa report sa Davao City Police Office, naila ang suspect nga si alias Mulot, 40 anyos, usa ka PUJ driver ug taga Buhangin. Gipasaka ang reklamo batok kaniya ni alias Emelda nga giingong nawadaan og motorsiklo samtang nakapark sa ilahang area sa Bangkal. Dihang gipangita na sa kapulisan, nasayran nga gipost sa social media ang ilang motor ug gibaligya sa Kabantian. Busa gitultulan sa kapulisan ang lugar aron madakpan ang maong suspect na recover sab sa operasyon ng maong motorsiklo. Samtang gibutsyag sab sa dinakpan ang lokasyon sa lain pang tulo ka mga motorsiklo nga gikawat niini. Sa karon, ginapangita na sa mga otoridad ang tag-iya sa tulo ka mga motorsiklo nga nakuha gikan sa dinakpan. Ang suspetsyado ana sa kustodiya sa Talomo Police Station, kinsa nagatubang og kasong carnapping. Meron pa tayong programa to address yung mga problem ng motor riding suspect. Hoping ma-implement natin yun, ma-strategize ng station. Kasi ang muscles and bones talaga natin dito when it comes dun sa kapulisan. Yung ating beat patrollers, yung ating mobile patrollers, yung ating bike patrollers, yung ating mga checkpoint officers. Nakitaan og pag-ubo sa ihap sa natalang insidente sa sunog sa Davao City sa unang quarter sa tuig 2025. Sumala sa Davao City Fire District kon DCFD. Sa ulahing datos sa DCFD, gikan Enero hangtod Hunyo ning tuiga anaa sa 340 ang ihap sa fire incident sa syudad. Mas ubos og 31.45% gikan sa 496 ka insidente sa sunog sa first quarter sa tuig 2024. Nakitang rason sa buhatan ng kahibalo sa publiko kabahin sa mga lakang aron malikay sa sunog. Ingon man ang padayon nilang kampanya alang sa fire safety. Padayon sabang inspeksyon sa Davao City Fire District sa mga balay subay sa oplan ligtas na pamayanan aron masuta ang seguridad o plastar sa mga panimalay kung luwas ba sila sa sunog. Encouraging everyone to form part in the safety sa atong mga katawhan, paghatag og kanang sa atong mga kaugalingon, be responsible enough para malikayan nato ang mga sunog. Og mao kadto mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Vina Araneta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Daghang salamat Vina Araneta. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.